Si Sara Duterte nag-declare, na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. And of course, pasado na yung impeachment complaints against her, deemed initiated na sa Justice Oo, Committee. Si oo. Secretary Gadon kasi ano yan eh, veterano ng pagka-file ng impeachment at nakailang Yes. debate kami yan in the past, no, sa ANC. Oo, Nakailang away kami niyan nung oo, sinubukan niyang ipa-impeach itong si, Supreme Court Chief Justice Marie Lourdes Sereno tapos itong si Marvick Leonen. Pero dito 'no, oo. bilang isang mahilig magpa-impeach, anong basa niyo rito sa posibleng epekto nitong declaration ni Sara Duterte dito naman sa impeachment complaints against her sa House? Ang talagang, intention at purpose niya diyan kaya siya nag-announce ng prematurely, kasi ang tagal pa ng eleksyon, eh, ay parang gusto niyang bigyan ng warning yung mga congressman na, "Sige, pagka ako naging pangulo, lagot kayo sa akin." At ganyan din naman ang sinasabi ng kanyang mga kampo 'no, na pagka, "Sige Inday, ubusin mo sila. Sige Inday, tapusin mo sila." Para bang, talagang pananakot 'no? Pero ang hindi naman na iniintindihan ng mga congressman sapagkat, wala namang endorsement power si VP Sara, eh. At, kung matatandaan mo, noong, in-impeach din siya noon ng Congress ay ikinampanya niya yung mga members ng, Quadcom na mga tumatakbo rin ng eleksyon. Anong nangyari? Hindi naman sila natalo, nanalo pa rin. Andiyan si, Congressman Joel Chua at si Benny Abante. Yung ibang mga congressman na pinag-campaign din niya against ay mga nanalo rin. Parang, isa lang yata ang hindi nanalo pero, konting-konti lamang ang lamang ng boto nung Hmm. nanalo. Iisa lang ang hindi nakalusot among the Quadcom members who, uh, ran for re-election. Kaya walang ano, wala namang asim yan and, they're not worried and, alam naman kasi nila na wala namang talagang panalo itong si, Sara when it comes to, presidential election. Matindi kasi ang aking impormasyon na nakuha diyan noong 2021 when, uh, the 2022 presidency election was, about to, begin with the campaigning. Ang nangyari noon, nagpa-survey ang Malacanang mismo noong 2021 at, inutusan doon yung mga congressman. Hindi ito Pulse Asia or SWS, kundi pinakondak ang mga congressman ng internal surveys doon sa kanilang mga sariling distrito. At ang nangyari doon ay, lumabas na ang number one na, candidate ay si BBM at ang number two ay si Lenny at ang number three ay si Isko at pang-apat lang si Sara. Kaya nga, ang tigas ng kanyang paninindigan noon na hindi siya tatakbong presidente. At, kung maalala mo, Christian, ay nagkaroon pa sila noon ng nationwide na Run Sara Run movement na talagang pinangunahan ni Vivian Velez. Naku, lawit na yung dila at, utal-utal ng, paus na si Vivian Velez ng kaka-Run Sara Run, eh, wala namang nangyari. At, in fact, yung mga regional, broadcast nila noon at the time that they launched the, Run Sara Run movement, ang mga views nila, yung mga live views nila, wala pang 100. Maswerte na yung iba na naka 150. Pero overall, napakahina. And that is the reason why, she decided not to run for president. Kahit pilit na Eh, pinipilit pa siya ng tatay niya. And, oo, pero she dito filed. ano, oo. Pero dito Oh, Secretary Gadon, yung mga pre-election surveys 'no, moving forward dito sa 2028 elections, clearly siya yung nakikitang ano, presumptive frontrunner kung gagawin ang eleksyon ngayon. tahasan mong sinasabi na bayaran lang yung Pulse Asia at saka yung SWS, mga propagandist lang yan, eh. Kung ikaw mismo, I'm challenging you, umikot ka sa mga mall, umikot ka sa mga simbahan or any public places, magtanong ka mismo kung sila ba ay boboto kay Sara. Wala. Baka 10:1 lang ang, ratio niya, no? Uh, yung, ang nangyari dyan, talagang propaganda lang ito.
ano sanay sila sa ganyan eh. Lalo na ginagamit nila yung SOCMED. Ilan lang naman yung SOCMED operators nila na yan na nagsasabi na number 1 si Sara, number 1 si Sara. Pero kung talagang titingnan mo yung totoong survey, ikaw na mismo ang mag-conduct. Ako kasi nagtatanong ako sa mga tao eh. Kahit isa, wala akong narinig na iboboto nila si Sara. In fact, even yung mga kaibigan ko ng mga pare, naku, tutol kay Sara. Kung titingnan mo, kasi ang pinagmamalaki lang naman ni Sara ngayon yung INC votes daw. Pero ang INC naman, the total membership is only 16% in the population, in the Philippine population, and that translates only to around 1.5 million voters. Hindi naman sila 5 milyon na sinasabi nila. And 1.5 million, yung iba dyan, magbubulakbol pa. So, napakaliit ng boto niya. Ilan lang ba ang ang Mindanao votes is only 16% as compared to Central Luzon na 58%. So napakalayo niya. At dyan sa Mindanao votes niya na yan, hindi rin siya sigurado na solid yung 16%. Dahil kasi napakaraming Ilocano dyan. In fact, the most influential people in Mindanao are Ilocanos and the Marcos loyalists, yung mga Dimaporo. Mga ano yan mga traditional na mga influencers when it comes to politics. So, yan sa Mindanao, sa aking estimate dyan, ang makukuha lang niyang boto dyan, at the most is 4 to 5 million. So, napakalayo. At idagdag mo pa yung 1.5 million ng INC kung susuportahan siya, which I doubt. Kasi alam mo ng mga INC, sigurista yan, pag nakita nila sa survey din nila na mahina yung candidate, di rin nila susuportahan. And sinusundan din nila yung ano ng tao yung hilig ng tao. So, ang isa pa ditong factor, Christian, is traditionally and historically, the Philippine politics is divided into two major dominant camps, Marcos and Aquino. Palaging yan ang laban. Traditionally and historically yan. Ngayon, kung si Sara ba ay tatakbo, iboboto ba siya ng mga Marcos loyalists, ng mga Ilocano, ng mga Waray, yung mga taga-Tacloban, Leyte? Natural hindi. Ipapatapon niya yung bangkay ni Marcos Sr. At ipapapatay niya si Bibi, ipapapatay niya si Lisa, ipapapatay niya si Martin. Di natural yung mga taga-Tacloban, taga-Leyte, yung mga nandyan sa Central Visayas, hindi siya iboboto. Ngayon, yung namang Aquino camp, yung tinatawag nating Dilawan, Pinklawan, kakampan ba sila kay Sara? Of course, no. Kasi meron silang sariling kandidato. Di ba? Andiyan si Lenny, si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, Coco Pimentel, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. So, natural hindi sila susuporta kay Sara. Ngayon, yung mga leftist, no? Tingin mo ba kakampi kay Sara yan? Natural hindi. Galit na galit nga sa kanya. Yung mga Duterte yung mga yan, sinusuka nga sila Yung mga yan, yung mga nasa leftist movements, ay kakampihan sa Dilawan. Kasi yan ang traditional na political alliance, ang Liberal Party at saka ang Communist Party. So, hindi talaga magkakaroon ng panggagalingan ng boto sa Sara. Saan siya aasa ng boto? Doon sa PDP? Sabog na yung PDP. Matagal na sabog ng PDP since 2023. Wala ng PDP. Naghihingalo na lang sila ngayon. At yung sasalihan ni Sara na yung mag-a-adapt sa kanya na partido kasi itong sa balita ko lang itong reforma ni former Speaker Bebot Alvarez. Pero ano ba naman yung reforma? Wala naman silang nationwide network that can really support a presidential candidate. Maaring doon lamang sa Davao region, sa Tagum, may influensya sila. But outside Southern Mindanao, wala naman silang ngipin. So anong mangyayari niyan ay ang contest will always be Marcos Aquino camps. At yan din naman ang nangyari kahit nung nakaraang eleksyon
At Sec, noong nakaraang eleksyon na walang, noong 2016 na oh, walang candidate ang Marcos camps, mm, sinuportahan nila si Duterte. Kaya siya Sec. nanalo. Ito tanong ko 'no, bakit hindi kayo impressed dito kay Sara Duterte? Sinuportahan niyo ng 2022 tapos ngayon winawakwak ninyo? Well, ah, yung pagsuporta ko dati is because of the party line. Yun yung aming campaign na Hindi, strategy eh. hindi, pero as a person 'no, how do you see her? Is she brilliant? Is she Ay very nako, capable? she is incapable. She has no brilliance at all. She has no intelligence. Maririnig mo naman pag nagsalita sobrang babaw. Sobrang babaw magsalita. At saka, hindi ko minsan nga mag-explain siya, hindi niya alam kung saan niya mako-copy sa utak niya, kung saan manggagaling yung ini-explain niya. Napanood mo ba yung pandesal? Napanood mo yung kung paano i-explain yung mga bank accounts niya? Saan ka ba naman nakakita na hindi raw alam ng bangko bakit merong account sa pangalan niya? At hindi din daw niya alam. Pero nandun yung bank accounts. And hindi daw niya alam kung paano nagkaroon ng ganon. Ay, wag niyo kaming tratuhin tanga, no? Bago ka makapag-open ng bank account, magsasubmit ka ng 2 ID and in the presence of the bank officer, you will sign the application form for the account and the account will be sent to the head office for final approval. Na doon na isi-serious yung ID mo yung iba pang bangko nagre-require pa ng stamp mark. Para nga kasi doon sa mga digital use or digital application na kahit na wala kang passbook o wala kang ATM, yung stamp mark mo pwede kang makapag-transact. Yeah. Kaya imposible yung sinasabi niya na hindi alam ng bangko kung bakit nagkaroon ng account na Sara Duterte at hindi din niya alam. Sobrang imposible yun. Ganon na ba siya katanga para paniwalaan yung mga tao na ganon na walang isang partisipasyon kung paano na-open yung account? That's totally stupid. A stupid idea, a stupid answer. Sobrang stupid. Maniniwala ka ba doon na magkaka-open ka ng account na wala kang partisipasyon? Rules na ng central bank yung sinusunod dyan eh. Hindi na yung... Ah, Sec, may tanong ako. Ang observation ko kasi, and I think others also share this observation, malaking bagay kung bakit hindi nag-prosper yung impeachment sa Senado laban kay Sara Duterte dahil mismo si Bongbong Marcos hindi niya diniinan. Is that a mistake on the part of the president? At ngayon, sa tingin niyo ba, may impeach muli yung vice presidente at makokonvict? Linawin ko to, no? Walang kinalaman si Presidente Bongbong Marcos doon sa impeachment ni Sara. Kung ano man ang nangyari doon sa Senate, wala siyang kinalaman doon. Kung tutuusin, kung talagang gugustuhin niya na magbigay ng pressure doon, magagawa niya yon. Kaya lang hindi naman niya ginawa kasi talagang totally detached siya doon sa issue na yon eh. Di ba sabi nga, palaging pinapaliwanag ng Malacanang na this is a power of Congress and the President will not meddle in that or interfere in that process. Ngayon, sa tingin ko ay mai-impeach siya ngayon dahil napakatibay naman talaga ng ebidensya na sa kanya. Ako, isang ebidensya nga lang tinitingnan ko, Christian, para hindi na magulo. Kasi yung sinasabi nila, Mary Grace Piatos daw, confidential daw yun. But how about this? How about the certification of the Armed Forces of the Philippines na wala silang tinanggap na pera from Sara? Pero Yung sila ginamit Sara, lang sila for liquidation, di ba? Yung oo, ginamit lang. oo. Yun lang eh. Doon pa lang eh. How will they explain that? Kasi yung Mary Grace Piatos, yung mga Fernando Uishi, sinasabi nila, kaya confidential nga yan eh. Kaya nga ganyan ang pangalan. Sige, sige. Halimbawa, assuming na gano'n. Paano yung Youth Summit? Ano Hmm. ilulusot niya doon?